Hello kapamilya, ayan po yung bonsai nating papaya at may mga bunga na po siya. Ayan o, malalaki na rin po yung naging bunga niya. Kailan lang po yan ibulaklak, ngayon bunga na. At ayan na naman, may mga bunga na naman yung ating mga papaya. Halos na tanim nating mga papaya kapamilya, may mga bunga na silang lahat. Ayan, at napakabilis lang antayin nitong mga to. Pagka lumaki, siguradong meron na naman tayong uulamin at meron na naman tayong papahinugin. Kaya ayan kapamilya, yung ating papaya, napakalalaki na po nung kanyang mga bunga. At ito po maliliit lang po yung mga variety nito at namumunga na po sila. Napakabilis lang pong antayin. Kailan lang po yan mga naitanim mga kapamilya. At yan tingnan nyo naman yung mga bunga niya, oh. May mga pipitasin na naman tayo pagka yung mga yan nagsihinog. Kaya maganda po pag may mga tanim na ganito. Ayan po kapamilya, thank you so much po. At ito pa po yung ibang natin, papaya. Ayan po, maliliit lang po itong variety nito kaya naganda po talagang itanim. Ayan po, bye! Hello po kapamilya, kamusta po kayo? Ayan po, tandito tayo sa ating garden at tingnan nyo po yung ating mga gabi kapamilya. Kung naalala nyo po nung tinanim po natin yan ay tigi-tigisang kailang po sila, pero ngayon meron na silang suhing maliliit. Ayan o, may mga suhi na silang tumubo. At ayan naku kapamilya, pag yan naparami natin, excited na tayo magluto nung ating ginataan o kaya yung isda na binalot dyan sa dahon ng gabi. Masarap po yun kapamilya. At ayan o, tingnan nyo. Napakasarap pong igata. Ayan po yung ating mga gabi. Napakabilis lang po nung mga pag-improve nila at lalo na may mga suhi na sila. Dati tigi-tigisa lang, ngayon may makapal-kapal na. Halos isang tangkay lang as in nung itinanim natin yan kapamilya. Kung sino po yung nakakapanood nung ating pagtatanim dyan, nung unang pagtanim natin dyan sa ating gabi, talagang nakita po nila na tigi-tigis ang tangkay lang po yan nung itanim natin. At yung mga yan, itinanggalan pa natin ng dahon nung itanim natin at kita nyo naman yung variety niya kasi matataas po yan. At pula po yung laman yan kapamilya. Masarap po yan ilagay sa sinigang o kaya gataan. Kaya ayan yung ating pinarami kasi maganda raw tong breed nito. Malalaki daw to kapamilya. At yung iba nga ginagawa pa po nilang halaya po yan. Ayan po yung ating gabi at masarap daw po yan sabi po nila. Kaya ayan, at yan po bigay lang po sa atin yung itinanim natin na yan. Alam nyo naman pagka may mga nagbibigay sa atin ng mga pananim naku malaking pasalamat natin at hindi po natin yan pinapalagpas at yan napakalaking bagay po sa atin yan. Ayan po kapamilya yung ating mga gabi. Thank you so much po. Ayan po, napakalago na po. Good morning kapamilya. Ngayon po nandito po tayo sa ating puno ng miracle fruit at tingnan nyo naman bunga ng ating mga miracle fruit. At ready for harvest na naman at gagawin nating juice. Mamimitas tayo ng isang piraso lang para gawin nating juice. At ito yung napili natin kasi ito mga na to, talagang hinog na to. Pagka ganitong may parang kulay brown na yung katawan nila, na yan, talagang hinog na sila at ang kulay niyan pag biniyak mo, hindi na kulay puti. Parang kulay itim or violet yung pinakakulay nung laman yan pagka ganyang nahinog sa puno yung ating gagawing juice. At yan, masarap na juice kapamilya. At yan naman pagka kailangan natin gumawa, saka lang natin to pinitas. At ayan sa sobrang bigat nga nung ating pinitas nahulog na hindi kinaya nung isang kamay natin na bitbitin o batin. Ayan kapamilya yung mga bunga ng ating miracle fruit. Ayan po. Ito yung dalawa. Ayan, pwede na rin po silang i-harvest pero isa-isa lang yung kinukuha natin at pagkakailangan lang natin gumawa ng juice saka tayo pumipitas para hindi naman masira yung ating miracle fruit. Ayan kapamilya yung mga bunga ng ating miracle fruit. Ito napakababa. Ayan po, at yan masarap na juice at gagawin natin yan. Thank you.
Hello po kapamilya, kamusta po kayo? Ayan po, nandito po tayo sa ating garden at kung naalala nyo po yung ating mga itinanim na singkamas nung nakaraan, eto na po sila. Ready na po silang mamulaklak mga kapamilya at eto naman tingnan nyo nakapakaganda nung kanilang mga bulaklak at eto siguradong bunga na yung ibibigay niya sa atin. At alam nyo po ba kapamilya na isa ito sa paborito nating gulay. At yung bunga niyan naku, napakasarap pong ihalo sa pakbit mga kapamilya. At yung mga ganyang ulam sarap po. At eto, kung naalala nyo mga kapamilya, nung tinanim po natin yan ay yan po yung mismong laman ng ating singkamas. Hindi ko na alala kung sinong nagbigay sa atin pero alam ko may bigay nito at tumubo. Kaya hindi naman natin sinayang at nung tumubo nga itinanim natin. Nagkaroon na siya ng mga ugat at saka dahon na itanim natin. Kaya ayan kapamilya, napakinabangan pa rin natin. Hindi lang napakinabangan kundi ang singkamas kasi pag naitanim natin ito at once na namatay at nandun pa rin yung laman niya, the next na nag-uulan, tutubo ulit siya. Yan po ang kagandahan sa singkamas. Hindi po siya namamatay ang hindi natatanggal yung pinakamismong laman niya sa lupa. Kaya, hello po kapamilya. Ito po't maglalagay tayo ng lupa dito sa ating sako at ayan magagamit na naman natin. Magtatanim tayo dyan sa may sako. At yan di ko pa alam kung anong itanim natin dyan kasi may mga itinanim tayong upo, walang nabuhay kapamilya. Hindi ko alam kung yung seeds ba talaga yung problema kasi naglagay ako dun sa timba, hindi nabuhay. Nung nirekta ko dun sa may lupa, hindi rin siya nabuhay. Siguro ang problema na nung upo ay yung seeds, baka matagal ng stock pero binili natin yun kaya lang alang tumubo kahit isa. Sayang naman pagka hindi tayo nakapagtanim at yan aabot pa pero siguro dito natin di ko alam kung dito sa sako, siguro baka mas maganda dito sa sako natin ilagay at pagka nasa sako kasi pwede mong ihanapan ng lugar kung saan mo gustong itanim dahil nakasako na siya kaya mailalagay mo siya kahit saan. Kaya ayan, maglagay muna tayo ating sako at ayan, pwede pa nating tamnan ng kahit ano't sayang din naman tong sako kaysa naman sunugin mapapakinabangan pa natin. Kahit sa gilid lang ng bahay o kaya sa may likod ng bahay, pwede magtanim-tanim dyan sa mga sako na yan at mapapakinabangan pa natin yung mga ganyang sako.